Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, pinalayas na. Nako, kapapasok lang, nako, delikado to. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang ating main video, eto pasadahan po muna natin itong si former Representative Ace Barbers, no? At ito pong si Senator Erwin Tulfo. Ayan mga kababayan, pero bago po natin ito simulan, pasubscribe naman po at palike mga kababayan ng video ito. Ayan, ito na nga. Simulan po natin dito po sa statement no ni former Congressman Ace Barbers. Ayan. Sabi po dito ni Barbers, si Duterte is the worst president, no? Sara Duterte is the worst vice president. Aba, tingnan mo naman ito si Barbers, no? Ang bilis-bilis makalimot, no? Alam niyo po ba mga kababayan, no? Correct me if I'm wrong, ha? Kasi ito pong si Barber, siya po ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs, no? Diyan po sa Kamara nung panahon po ni former President Duterte. At puring-puri po, no? Puring-puri ni Ace Barbers noon si President Duterte, no? Pinuri niya talaga si Presidente Duterte lang ang nakagawa ng ganito. Pero ngayon mga kababayan, worst president pala ang pinuri niya. Aba, kakaiba ito si Barbers Kakaiba itong pumuri, no? Hoy, kayong mga pinupuri ni Barbers mag-ano kayo? Be alert, no? Trahidor pa lang nayupak na ito eh. Diba? Matapos niyang purihin, ngayon worst president. Aba, kayong pinupuri ni Ace Barbers, baka sa susunod din yung pagkikita. Kayo po ay mga worst na. Di ba? Kung worst president si former President Duterte, bakit hanggang paalis na lang siya sa Malacanang, yung tiwala ng taong bayan, no, yung trust rating mga kababayan, ay nasa 80% pa. Samantala, no, itong presidente natin ngayon, hindi nangangalahati pa lang ng kanyang term, di ba? Nasa negative na. Negative 27 na po, mga kaubayan. Sino ang mas worst president? Ano ba kasi yung basihan, no? Ano po ba kasi ang basihan nitong si Ace Barbers? Kaya nasabi niyang worst president. Si former President Duterte at worst Vice President, itong si Sara Duterte, mga kaubayan. So, maging ano pa man po yan, ang totoo lang dito, no, mga kaubayan, si Barbers po ay isang trahidor. Walang paninindigan. No? Wala po silang paninindigan. No, paiba-iba po ng sinasabi. Bakit niya pinuri si former President Duterte kung worse pala, ba? That's my point, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto pasadahan din po natin itong siya. Senator Erwin Tulfo. Ayan. Grabe. Napakatapang mga kaubayan. No? Erwin Tulfo pinalayas ang mga officials ng Chinese Embassy. Kung hindi ninyo gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa bansang ito, malaya kayong umalis ng Pilipinas. Get the fuck out. Gawin nating P para hindi tayo maano ha. Magpak na daw kayo. Magpak na kayo ng ano. Ha? What the? Tapang eh. Ang gusto ko lang naman dito kay Senator Erwin Tulfo kasi matapang siya ngayon. No? Sana lang, no?
Kasi pagdating po sa mga Chinese, no, napakatapang natin. Pagdating naman po dito sa usapin ng mga flood control, sana ganun din po kayong katapang, no? Sa mga pag-iimbestiga, di ba? Sana may mapakulong kayo, no? Na ano, na magnanakaw sa ating bansa, mga kaubayan. Pero, no, matapang si Erwin Tulfo ngayon. Bakit kaya? No? Napakatapang, no? Get the out. So, ganito po ang ating, sa bagay, si former President Duterte matapang din eh. Pero iba kasi ang dating pag si former President Duterte kasi mula talaga sa puso niya yung sinasabi niya. Ramdam ng taong ba? Ewan ko lang ha. Ramdam niyo ba yung pagkakaano dito ni Erwin Tulfo? Na pagkaka-emphasize na talagang, matapang ako. Diba? I'm brave enough. Diba? Parang, yun yung gusto niyong iparating sa atin eh. No? Na matapang si Erwin Tulfo. No? May paninindigan. Yeah. Pero ang problema nga dito, hindi ramdam eh. Sa totoo lang, hindi ko lang alam kasi ano kasi parang hindi ko lang alam para sa akin, hindi ko ramdam yung mga sinasabi niya dito. Parang hindi sincere, di ba? Parang optics lang, mga kaumbayan. Na meron lang silang masabi, no? Isipin mo, senador ka. You can do something about it, di ba? Hindi yung parang hanggang salita ka lang, di ba? Hanggang salita lang ba kayo? Diba? Hanggang get the out lang ba kayo? Di ba? Nako. Kung ayaw nyo, edi gumawa kayo ng paraan. Diba? Gumawa kayo ng paraan. But, make sure that you will not bend the law. No? You will not bend the law. Kasi nga po mga kaubayan, sabi po ni Senator Erwin Tulfo nung mga nakaraang hearing, no? So, just to please the people, no? You have to bend the law. Ibig sabihin, mga kaubayan, kung sa usapang kalye pa, kailangan natin baliin ang batas, no? Para mapagbigyan natin ng ating mga kaibigan. Ako po. Yeah. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin ito mga kabayan, no? Itong video na ito. Sabi po dito mga karibin natin, no? Senator Soto nagsalita. Aba, ano kayang sinabi? Nakakahiya sa buong mundo, ma-impeach si BBM. Nako. Handa si Soto pumalit. Aray ko po. Ito, panoorin po natin ito. Bigyan po natin ng reaksyon mga kabayan. General Macanas ng General's Viewpoint. Pasok. Sana naman huwag nakakahiya sa buong mundo. Payag ito ni Senate President Soto. The possibility of having impeachment complaints against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte might affect the image of the Philippines on the world stage. Senate President Vicente Tuto Soto III said on Sunday. Soto said he would still prepare if ever both complaints reach the Senate, which will act as the impeachment court, according to Mab Gonzalez report of 24 Oras weekend. Ito, ang exact statement ng Senate President. Sana naman huwag dahil nakakaya sa buong mundo. Nevertheless, paghahandaan natin kung sakali, ako naman, ready ako. Ano yung ready ako? Ready ako to take over as president? Oo nga hindi natin naisip yun, no? Kasi dalawang i-impeach eh. Si Vice President Sara Duterte at si President Bongbong Marcos Jr. Now, if ever na mangyari po mga kaubayan na ma-impeach yung dalawa, sino pong papalit? Sino po ba ang pinakamataas na posisyon na pwedeng pumalit, mga kaubayan, no? And it is in the Constitution, no? Na ang pinakamataas ay ang Senate President, mga kaubayan. So,
may plano ba si Soto? No? Marami rin ako nakikita sa social media ng mga karbi natin na pag na-impeach daw itong si BP Sara at si President Bongbong Marcos Jr. Mula apari hanggang hulo. Si Tito Soto na ang magiging presidente, mga kaubayan. Ako po. Kung ma-impeach ang presidente, ma-impeach at mabotohan na convicted. Tapos convicted din ang vice president. Who will take over? Wow, Senator Soto, mula hulo hanggang, ano ba yung kanta? Mapari hanggang hulo. Buwit bulaga. Wow. History talaga. Only in the Philippines. Hindi. Meron din pala sa Amerika. Yung artista si President Ronald Reagan. At least yun, artista yun. Hollywood actor. Ito naman kasi, TV host lang eh. Okay, so, anong possibility na ma-impeach, aakyat sa Senado ang impeachment case ng presidente at vice-presidente? Okay. Sa tingin ko ang presidente, artista din po ito, no? Inisip ko kasi gusto ko i-absorb yung sinasabi ni General Macanas, no? Teka lang, artista rin naman si Tito Soto, pero baka bigla ko kasi naisip, baka hindi nanonood dito ng ng mga pelikula ni Soto, mga kaubayan, si General Macanas, no? Kaya nasabi niya, ano lang naman to TV host lang naman to, no? Artista po siya, no? Artista po. Hindi yan makakakyat sa Senado. Kasi yan pa lang sa Kamara, patay na. Yun lang ginawa ng House Secretary General na hindi nila tinanggap yung dalawang impeachment complaint. Palatandaan na yun na takot itong administrasyong Marcos na sa kaso ng impeachment. Kaya wise move, political maneuvering yung ginawa nila na nauna silang nagsampa ng kaso, na napakahinang kaso, isinampa ng abogado na pinaghihinalaan na tauhan din nila, tapos napakahinang ebidensya, and madidismiss kagad yun. O itong dalawang impeachment complaint na parang mas malakas, hindi nila tinanggap. Kaya nakikita ko, ligtas na ang Pangulong Marcos Jr. sa impeachment. Mag-effect na yung 1-year bar rule. The whole of 2026, hindi na masasampahan ang Pangulo ng impeachment. So, next year na lang. Ayan. Paghahandaan nila ng gusto. Kaya, ang posibleng matuloy na impeachment na makakaabot sa Senado ay sa Vice President. Kasi, kung gustuhin ng kalyado ng Marcos Jr. administration na i-endorse, pwede pa, may number sila. Lalo na kung magkatotoo yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na mayroon ng incentive. So, may bago rin kanina mga kabayans, no, inilabas po na statement ni Congressman Erice. Nako, aminado na po, no? Si Congressman Erice that there is no enough numbers, no, to impeach President Bongbong Marcos Jr. So, tulad yan ang sinasabi dito ni General Macanas, mga kaubayan, mayroon na mga incentive, no? O gaya po ng ginawa nila, no? Tiba-tiba nga ngayon yung no? Tiba-tiba yung mga congressman ngayon Biruin mo pag hindi po sila pumirma sa impeachment ni President Bongbong Marcos Jr., o may incentive sila, mga kaubayan. Pag sila naman po, okay?
Pag sila naman po ay pumirma sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, meron din silang incentive. Nako po. Diba? Kaya, mga kababayan, mas expected po natin ngayon na mas malaki ang korupsyon, kaysa po nung nakaraan. Kasi nung una, isang impeachment lang, napakalaki na agad ng korupsyon, napakalawak no? Ngayon, 2 impeachment ito, mga kababayan, malawak ito. Malaki ito. Diba? Kabilaan no? Kabilaan po ang kabi. Ang kubra. Kabilaan po ang kubra ng mga hinayupak na ito. Salamat, no? Salamat sa inyo. Maghihirap ang taong bayan. Budget ng 2026 na ang daming ayuda. Nakalaan yon according Senator Amy, pang impeachment pondo yun. Nakalaan yon, mga kababayan, para pampadulas, no? Alam mo naman, pag hindi madulas ang daan, matagal kang makakarating sa iyong patutunguhan. Diba? Bago yan ngayon, kailangan madulas po ang daan. Okay? Para mas mabilis kang makapunta sa paroroonan. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below. Yan, ano po ang inyong reaction, opinion, i-comment nyo na lang. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.